Pasukin natin ang isang mainit na usapang defense. Kamakailan lang, isang dating advisor sa US State Department ang nagbigay ng matapang na pahayag na kung walang C4ISR capability, hindi raw masyadong operational ang BrahMos supersonic cruise missile para sa Pilipinas. Malaking claim, di ba? Pero wait lang, kasi ang architect ng Indian Navy's C4I systems, na kilalang kilala ang mga missiles na ito, ay nagsasabing lethal pa rin ang BrahMos kahit sa standalone mode. So ano ba talaga ang totoo? Una sa lahat, isa lang ang malinaw. Ang BrahMos missile ay isang halimaw. Supersonic ito, ibig sabihin, lumilipad ito ng mas mabilis sa speed of sound, kaya sobrang hirap itong i-intercept. Ang precision at destructive power nito ay well documented. Kaya kapag sinabi ng expert na lethal ito on its own, dapat tayong makinig. Pero himayin natin ang argumentong C4ISR na ito. Ang C4ISR ay stands for Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Medyo mahaba, pero basically, ito ang tech backbone na nagpapasulit at nagpapakoordina sa modern warfare. Ngayon, dito na pag-iiwanan ng ating expert na mukhang na misinformed. Mga bro, malaking bahagi ng unang 75 billion pesos na pinalabas para sa AFP modernization ay diretso sa pagdevelop ng ating C4ISR capabilities. Tama, ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ay heavily investing sa tech na ito, tinitiyak na ang ating defense systems ay hindi lang modern kundi highly integrated at effective. Ano ibig sabihin nito para sa BrahMos? Well, sa ating pinalakas na C4ISR capabilities, ang pag-integrate ng BrahMos missile sa ating defense framework ay hindi lang posible, ito'y isang game changer.